Yo, welcome back. Nandito na naman yung magulo, yung matanong, si Victor Pring. Okay, marami nagagalit sa inyo. Bakit daw nandito ako? Wala kayong choice. Siya na yung magtatanong para sa inyo, mga bro. So, lahat ng questions nyo, guys. Unang-una, syempre, maraming salamat sa pagsuporta. Sa vlog ni Champ, di ba? Syempre, hindi naman namin ito magagawa kung wala kayo, hindi kayo nanonood, no? Unang-una, salamat sa mga haters. Nakakatuwa talaga kayo. Hindi na, alam niyo parang the more hate, para mas na-excite kami. Well, alam naman namin na hindi talaga yan hate, no? Naglalambing lang talaga kayo. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa mga pang-aasar, sa pangungulit. Talagang we appreciate it. Salamat sa lahat ng nanonood. This is our fourth vlog, tama? Third, fourth bukas. Uy. Hindi tayo natuloy nung last time eh. Di ba fourth na to? Pangatlo to, Sorry. sa'yo eh. So, yun na nga. Siyempre, dami nating ginagawa. Ayan. Pangatlo ngayon, pang-apat yung bukas. Pero bukas, meron matindi-tinding announcement. Oo. Dahil dadating ang... basta! No? So ngayon, in-split namin. So mag-push day kami ngayon, pero mainly chest lang. Okay. Kasi bukas mag-shoulder kami para at least ma-explain ko rin ng maayos sa inyo. Makita nyo rin, makapagbigay ng tips. And then, syempre, yung sa mga nagtatanong, lalo yung nag-comment sa secret, yung secret ko talaga is NAD, MOTSI, TR3, GHKCU, ano pa ba? Hindi, nag-weekend ako ng BPC 157 tsaka TV 500 eh. Tapos yung gluta, once a week. Ito yung gamit kong gluta para at least, baka sabihin nyo, tinatago eh. Ayan, brother. Nag-promote pa. Hindi, meron si Rice niyan ha. Meron si Rice. So, mga nagchat-chat at nagsasabi at nagtatanong, hindi nilalabas yung secret. Actually, very open naman tayo, no? Very open na... Itanong nyo lang. Itanong nyo na agad. Oo, kasi... Pumunta kayo dito actually, doon nyo itanong. Yun ang mas maganda. Di ba? Actually, yung last vlog namin ni Mado, sinabi namin doon na yung lucky viewer gets the chance to work out with us. Ayun pala. What if gawin natin yun dito? Pwede, oo. So, pag napanood nyo tong third vlog na to, sabihin nyo, mag-comment kayo, gusto nyo sumama, gusto nyo makasama mag-workout si Champ, ang ating, syempre, pinakamalupit na bodybuilder sa Pilipinas. At bigyan natin ng chance, di ba? Bibigyan natin sana yung schedule, syempre, para makasabay tips and tricks. Malay nyo, maging kasama rin kayo sa vlog at makasabay namin mag-workout. Libreng pre-workout, libreng whey. Libre asar. Oh, libre asar. Let's go! Compare na lang nila yung katawan ko nung first vlog ko. So ito mga bro, yung mga exercise natin, kasi mag-shoulder tayo bukas eh. So as much as possible, di-deactivate natin yung shoulder engagement. So baka nagtatanong kayo, di ba, sa mga chest exercise. Ano bang main function ng chest? So syempre, yung chest kasi is main function niya is adduction, okay? Shoulder adduction. So pa-close. Yan, papuntang midline ng body. So dito, makukuha natin yung full squeeze at the same time, full stretch. Pero, kailangan nakamix siya ng pressing movement, fly, at saka iba-ibang angle. Kasi magkakaiba ng muscle fiber line yan eh. So kung paangat yung movement natin, basically, ang muscle fiber line natin is dito sa may clavicular head. Pag pababa, sternocostal. Pero kasi may dalawang part yung chest. So meron siyang major tsaka merong minor. Pero ang pinapalaki talaga natin is yung major lang. So yung ano natin, meron dito kasi yan deeper sa chest yung chest minor. So yun yung nag-i-stabilize ng scap. So basically, hindi natin yung pinapalaki. Pero nagko-contribute yun sa pressing movement. So kailangan mas-strengthen pa rin buho. Kapampangan may age. Ito yan, makikita nyo, lagi namin ginagawa sa vlog. So, pero hindi to ginagawa ni Pring pag wala ako. Hindi, ginagawa ko na to. Yan. 4. Hindi ko lang alam kung tama ako nagagawa pag wala ka. Dito lang. Yan lang. Ito mga bro, ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kaya kailangan nyo ng blood work. Ayan, yung mga red lines. Ayan, so yung BUN, creatinine, uric acid, total cholesterol, di ba? Liver. So bago kayo mag-jump sa mga pag-take ng peptides, ng roids, ng supplements, or pagtaas ng food, kailangan naka-blood work kayo. Hindi lang yan sa lifestyle, mandatory talaga yan. So twice a year, mas maganda. Or if athlete kayo, before and after,
dapat Prep. may blood work. Para at least safe. And kapag tutulad kayo sa amin na yan, like nyan, nag-enhance kami. So, hindi pwede na natitipirin nyo yung sarili nyo. So, kailangan kumpleto pa rin kayo sa data. Number one, yan yung magdadala sa inyo na sa safety. Okay? Kasi kapag trinay nyo lang dahil nasabihan kayo na maganda yung ganito, pero kulang kayo sa knowledge, kulang kayo sa backup ng data para ma-maintain yung ganitong lifestyle, huwag nyo na lang pasukin. Champ, ikaw, how often ka nagpapa-blood work? Actually, nagpapa-blood work ako before ng full prep. And then, after ng prep. And then, bago ulit mag-start yung prep. So, basically, Okay. Parang apat. apat. Or minsan, kapag feeling ko fuck up yung system ko, another Blood work one. na agad. Yun. Saan ba yung mga hindi yung mga bago dito no sa Bloodworks test? Saan ba ang pinaka-recommended mo to get a blood work? Actually, marami namang clinic. Pero dito kasi sa Imus, mga bro, yan, dito, pwede kayong pumunta sa ospital ng Imus. Tapos hanapin nyo lang si Sepio. Sabihin nyo Sepio. Champ, iba-iba ang klase ng blood work, tama? Iba-iba. Oo, so syempre dun sa mga gusto magpa-blood work, ano yung dapat nilang kuhain? Ang kuwanin nila yung blood chem, yung chem 12 or kung wala, mostly naman chem 10 meron. Tapos additional na lang kayo ng testo tsaka estradiol. All goods na yon. Basta mayroong may kasamang lipid profile yung yung kukunin yung chem. Bro, hindi yata chest exercise to. Ano? Blood. Tinaw mo bro, tinaw ah. Tinaw. Guys, kasama rin pala natin ngayon si DJ Ian Sanders. Boog! Bro, alam mo ba't i-bless ngayon tong gym? Alam mo bakit i-bless tong Bakit? ngayon gym? Mga bro, sama kayo sa akin ba't i-bless tong ngayon gym? Tingnan nyo. Kita nyo ba yan? May katabi na tayong church, mga bro. Sa upper movement, bro, usually, yung angle kasi nung positioning mo, nag-engage ka na rin nung lower. Kaya beneficial sa karamihan na mag-start lagi sa upper pec exercise. Kumbaga mga incline, yan, mga chest scoop, para at least ma-maximize lang yung upper pec. Kasi yun talaga yung mahirap palakiin. Champ, since nasa series tayo ngayon, no? Kasi basically third episode natin to ng rebuilding mo, going back, rising up to the top. Now, since yun ang series natin, ano ang suggestion mo sa mga tao na nasa rehab phase din ng chest workout? So, yan bro, sa mga nasa recovery phase, na-discuss ko naman na yun last time, okay, kung saan tayo nag-start. Ngayon, to progress lang, okay, as much as possible, mag-stick muna tayo sa mga machines. Kasi, hindi natin kailangan ng stabilizer or mag-stabilize para lang i-execute yung exercise. So, mas madali mag-overload at the same time, less engagement doon sa surgery natin. So, basically, makaka-push tayo, makaka-overload tayo, pero hindi same nung nasa free weights. Kasi pag nasa free weights tayo, mas challenging siya eh. So, mas kailangan mag-work ng total body natin para lang ma-maintain yung position. Champ, yun na nga, no? Siyempre, medyo takot talaga ako sa carbs eh. Kasi, alam mo naman, from modeling days, tapos, nung pandemic, tumaba talaga ako. Tapos, ngayon lang, basically ngayon lang talaga ako nakapag-gain back ng weight na gusto ko. Yun lang yung downside sa'yo before eh. Kasi ang nangyari kasi kay Pring bro, is natatakot na siya mag-consume ng carbs kasi nga, takot na siyang bumalik dun sa dati. Which is, ang nagiging negative effect nun sa kanya is hindi niya alam if maganda pa tignan sa kanya. So, ang nangyayari, nagmumukha siyang flat, yung pump, hindi ganun kasolid. Unlike nung binigyan ko siya ng carbs, umalis mas nag-tight yung balat. Oo. Kasi mas naka-recover yung katawan dahil sa food eh. Minsan hindi nyo napapansin, sa sobrang strict nyo sa pagkain or sa sobrang strict nyo sa pag-take ng carbs, hindi nyo napapansin, nag-suffer na yung katawan, tumataas na yung cortisol kasi hindi na enough yung pumapasok na nutrients to recover eh. So basically, dapat may mga nakamata pa rin para Totoo. at least makita if nasa right pacing pa rin kayo nung plan nyo. Tama. Actually, nagsimula lang kami nung Saturday, no? So, ginawa ko yon starting Saturday. Ginawa ni Champ. Kinahimisto ko yung carbs mo, at the same time, nag-additional ako ng Pop-Tart. Actually, yung Pop-Tarts masaya.
Yung times 2 na carbs, medyo ang bigat sa Ayan, tiyan. pakita mo na lang yung picture niya, yung sinay mo sa akin bro na nakaganon. Oo. Punong-puno. Eh, so, 17.5 inches ngayon yung bicep ko. Joke, yabang eh, no? Pero yun na nga guys, syempre, ang pinaka-key takeaway ko doon is, number 1, babalikan ko yung sinasabi natin from the past vlogs, get a proper coach, 'di ba? Or get someone na talagang alam yung ginagawa nila, which is for me, sobrang blessed ko kasi nandyan si Champ. So si Champ, pag sinabi niya sa akin, actually ganito lang kami magbiroan, pero pag kunyari about protocol na, wala na, hindi mo siya pwedeng biruin. So pag sinabi niya, ito gawin mo, sumunod ka na lang. Totoo naman, which is true, kaya ang ganda ng itsura ko ngayon, punong-puno na itsura ko. At next week na tayo magsasadsan. Abangan nila sa Family Feud, bro. Yun Yung naman. itsura mo. Oh, baka na naman, Sep. Ito yung masaklap, bro, sa mga gym owners. So, hindi kasi ito sakop ng camera ko. So, may nakatama. Yan, nabasag. Hard deflex lang kasi to. So, another gastos. Pero okay lang kasi alam ko naman bibigyan tayo ng nasa taas na pampagawa dyan eh. Oo naman. Di ba na-wire ko na sa'yo? Na-wire na pala, na-advance na pala. Advance. Guys, again, yung mga sinasabi namin na to, no? Siyempre, Olympian Mecha Gym, Joven sa Gabain, brands tong mga to. At we say na parang, okay, support the business, support the training. Kasi nga, siyempre, kung wala naman yung support nyo, hindi namin magagawa to, di ba? So that's why we're very thankful sa suporta na binibigay nyo. Yung views, yung shares, yung likes, sobrang malaking bagay yan. Yung comments, malaking bagay yan. At syempre, kung pupunta rin kayo dito at magpapatrain malaking kayo bagay. kay Champ at bibili kayo sa mga sponsors namin like Yan. si Rice HRT, talaga malaking bagay yun, di ba? Totoo lang kami, totoo sinasabi namin. Nakatulong sa kayo sa amin, nakatulong din kami sa inyo kasi Oo. nabibigyan namin kayo ng info. Totoo, totoo. Di ba? Totoo. Basta ang target ko this year, mga bro, is magpaka-positive tayo. So, may mangyayari talaga na na negative eh. Like niyan, di ba, nasira. Pero hindi ko naman natinignan yan as negative eh. Tinignan ko yan as positive na lang na, okay, kumita naman yung gym eh. So, may pampagawa ako. Di ba? So, i-counter mo agad yung negative. Kasi pag yung negatives, sinamaan mo pa ng negative, hindi ka na magiging functional kasi iisipin mo na ng isipin. Imbis makapag-isip ka ng mas magandang way para at least mapunan yung nangyari, di ba? Totoo. Sa training, Champ, like syempre ngayon nasa recovery phase tayo, ano yung sa tingin mo, pinaka-key takeaway doon? Sa recovery phase, Oo, yung patience, bro. Number 1 yung patience. patience talaga. Oo. Kasi lahat naman, bro, kayang kayang mag-jump ng pacing eh. Pero yung sa patience, sa pace by pace, yun yung mahirap. Totoo. Like na sinabi ko before, ilang taon ako na aggressive mag-workout. Sobrang intense. Tapos babagsak ako sa 2.5 kilo na movement lang. Totoo. Na hindi ko maramdaman yung pump, hindi ko ma-challenge yung sarili ko, hindi ko ma-push ng sagad. And hindi ko makita yung sarili ko sa mirror na sobrang sabog. Pero ngayon makikita nyo na sabog ulit after 2 weeks. Malapit na. Oo. Actually, nandun pa rin ako sa pacing ha. Hindi pa rin ako sumasagad sa mga weights. Kumbaga, lahat naka-listen to your body pa rin. So, tingnan nyo na lang yung pump ngayon. So, ito, sa mga may problem sa chest workout na nagka-flare out, di ba? Ito yung common na problem ng iba eh. Pag nag-struggle na sila, gumaganito na. Parang kay Pring, di ba? Gumaganyan na siya pag nag-struggle na. So basically, nag-a-attract na siya ng ibang muscle para lang magawa yung exercise. Ngayon, i-deactivate natin yung movement na yun. Magre-reverse tayo. So as much as possible, gusto ko yung bar andito sa may lower chest banda or sa may nipple side para at least may ipasok nyo pa rin yung elbow nyo. Hindi mag-fire up yung tricep. Yan. So ganito lang, up lang, yan lang. Putang, alam mo, hirap na ito. So dito, target pa rin natin yung overall chest, pero mas magka-fire up dito yung upper pec since dun sa position ng arms tsaka sa arm pat. So dito, hindi tayo mag-a-approach ng push-pull, upper-lower, anterior, posterior. So dito, at least makakita kayo ng exercise na tingin nyo, pwedeng mag-work sa inyo, na pwede yung ihalo sa program nyo. Pwedeng nakatayo to, pwedeng nakaupo. So depende sa feeling nyo. Okay? Yan. So lahat isipin nyo, ang load nasa elbow lang. Elbow, ayan. Pwede kayong bumaba, ayan, no?
So, mas madaling i-adjust. 1. Ang kinaganda kasi dito, yung shoulder, nawawala. At the same time, less yung flaring out nung elbow. Flat lang. Sige. Op. Controlled. So, pwede kayo mag-start ng incline, tapos pwede nyo rin siya gawin ng flat. So, depende sa feeling nyo. If okay naman yung shoulder nyo, okay din yung elbow. So, kahit ano sa dalawa. Okay. Ngayon, if may problem kayo sa elbow or sa shoulder, i-adjust nyo na lang. Ako, isa sa naging, isa sa nakamotivate sa akin na talagang pag Pinoy, sobrang taas mag-grind is nung nakasabay ko si Jeremy. Kasi si Kuya Jeremy, di ba, based sa US. So, nung cutting phase ako, yung binubuhat namin, same lang. Naka 50 grams lang ako ng carbs, tapos siya naka 600 grams. Nag-incline press ako ng 120 pounds. Nag-incline press din siya ng 120 pounds. Pero, mas mataas yung repetition na nagawa ko. Di ba? So, kapag meron kayong coach, hindi nyo naman siya hihigitan. Kumbaga, pag may coach kayo, i-all out nyo lang lagi yung approach na binibigay. Para at least yung coach, mas ma-maximize niya yung coaching. So, hindi lang siya one-sided na, okay, gawin mo to, tapos nakaasa ka na lang sa coach, pero hindi mo naman 100% ina-apply yung approach. Hindi rin mag-work ng ganun-ganun basta-basta yun. Actually, you don't need to do anything more. Oo. What you just need to do is follow. Follow lang talaga, bro. Follow the protocol. Actually, ang pinaka-gusto ko dati na na ugali ko dati, bro, nung wala pa talaga ako totally alam masyado, is mag-follow lang. Kasi kapag marami na tayong alam, nagsha-shuffle na yan eh. Pwede ko namang gawin ito eh. Ito yung pinapagawa ni coach. Oo. Di ba? So, ang nangyayari, yung timbang, nagugulo kasi nga, pwede mong gawin to, pero ito yung alam na approach ng coach mo. Ito. So, ang nangyayari, binigyan ka niya, sample, binigyan ka niya ng high fiber na carbs or ang tawag dito? Binigyan ka niya ng brown rice. Pero sabi mo, same naman sa white rice eh. So, magugulo. Same silang carbs, pero magkaiba ng function. 'Di ba? Yung isa may fiber, yung isa wala. Yung isa slow, yung isa mabilis. So, dun nagkakagulo. Which is, mahirap sa coach, lalo kapag ka nag-a-adjust ng meals. Kasi, yung training naman, pag binigay yan, dire-diretso na yan. So, ang tumataas na lang dyan, intensity. Ang kailangan mabantayan dyan is yung nutrition. Kasi number 1, kailangan ma-adapt ng katawan mo yung pumapasok na pagkain para lang makapag-adjust yung coach. Tapos, baka gawin nila ito, bro, walang safety. Dapat meron kayong safety dito. Yan. Ito yung kinaganda dito eh. Pansinin nyo, habang ginagawa nyo itong exercise, kapayin nyo yung front delts nyo. Hindi siya nagpa-fire up. Actually, buong chest target dito. Kasi ang nangyayari bro, dun sa sa normal kasi, okay lang yon if with control na kayo sa katawan. Ang downside kasi nun, yung iba, pag unconscious na, nagka-flare out na. Yun yung sinasabi ko sa inyo na form over intensity. Kapag hindi pa kayo sanay sa form, huwag muna kayo mag-progress. Progress nyo muna, gradually. Wala naman masama kung magdagdag ka ng 2.5, 1.25. Kahit pa gaano kaliit yan, basta perfect yung execution, progressive overloading pa rin yan. Bakit daw? Alam niya na daw bakit S nakasulat dito. Bakit? Kasi wala na daw medium. So small na lang. Hindi pala siya Superman, small pala. Ito yung pinaka-tips dito ha. Every time na may bago kayong susundan na exercise, i-feel nyo muna yung movement. Familiarize nyo muna. Bago kayo mag-overload ng mag-overload. Kasi kadalasan, yung iba kapag ka nag-try ng bagong exercise, ino-overload na agad nila. Hindi pa familiarize yung katawan nila dun sa movement. So, anong nangyayari? Improper din yung nagagawa nilang exercise. Tapos, sasabihin nila, hindi effective. Kasi nga, mali yung ginawa nilang execution. Parang medyo light naman yung natin. Okay lang. Okay lang ito. Actually mga bro, di ba kapag wala kayong Smith machine, pwede nyo naman to gawin ng free weights. So ang gagawin nyo lang sa dumbbell, ang mahirap lang talaga dito, if
hindi pa build up yung strength nyo or hindi pa kayo familiar sa movement, kailangan kasi ang way nun, pag re-rack, pababa lang dito. Actually, ang ginagawa ko dati, ini-slide ko pa para magkaroon ng extra stretch pa sa chest. So, pagdating dito, scoop, pababa, then chest up. So, basically, para mong ginawa yung chest scoop ng barbell lang pag free weights. Pag ganun lang din yung mechanics niya. So, same mechanics, magkaiba lang ng angle. Si Ron, ang naging problem niya lang kanina, masyado niya naman nire-rotate pa ganun. So, anong nangyayari, na-challenge na yung rotator cuff pag ganun kasi nga, ang overloading, yung external rotation niya. So, kailangan medyo nakalabas pa rin yung elbow. So, ang itsura niya, nakailalim pa rin yung elbow dito sa wrist. Hindi siya nakaganon, nakapaling, or nakaganon. So, naka-align pa rin yan. Yan. Para maging constant lang yung load dun sa primary muscle na tina-target nyo. Siyempre, shout out sa ating mga staff, no? Yan. Kay Kuya Marlon. Si Kuya Marlon, bati ka muna. Yan. Yan ang mga tunay na bida natin dito. Di ba? Si Kuya Marlon yung taga-saway dito, yung mga hindi nagbabalik ng plato. Yan. Siya nang bahala dyan. So, dito pala sa Olympian mga bro, yung kabilang side na dumbbell area, yan yung sa mundo ng mga tao. Pagdating mo dito sa area na to, ito na yung sa mundo ng mga halimaw. So, papasok na ulit tayo kasi nga nasa 30 na tayo. Ang starting natin is 32. So, papunta na tayo sa mundo ng halimaw ulit. Patay, warm up na ulit yung 30 kg. Yan. Control. Siyempre, napintasan yung natin yung post natin. Tinak yung elbow. Pwede naman itama minsan. Sayang kasi yung pag-overload nyo, bro, kung hindi nyo ma-maintain yung positioning ng elbow. And actually, it feels healthier talaga pag tama yung tama execution. Hindi high risk, hindi nagsasuffer yung joint nyo, hindi nagsasuffer yung ibang muscle. Yan yung mga Yung ego lang yung nagsasuffer. Yun lang. Yun lang. Pero if na kayo if talagang bodybuilder na kayo or Seasoned veteran na talaga. veterans na kayo, hindi na. Actually, ginagawa ko dati pag may kasabay akong malakas sa gym, bro. Tapos, di ba nakasando? Malakas. Malagbag magbuhat. Gagawin ko, magbubuhat ako ng magaan. Tapos, babagalan ko ng babagalan yung execution ng exercise ko. Talaga? Then, tsaka ako mag-uubad ng damit. Ah, Para makita niyo yung pump na Diferensya. itsura. Di ba? oo. It's not about the weight, it's the movement. Oo. Pero depende pa rin yan sa goal, ha? If Siyempre. strength, di ba? Hypertrophy. Okay, goal mo lang ma-injured. Yun. Di ba? Pwede yun. Balagbag ka na ng dumbbell. Oo, balagbag ka lang ng balagbag. Sabihin nila, bakit parang nagiging kupal si Victor Pring sa Nahawa kay Ben. No, kasi guys, syempre road to recovery tayo, no? Third episode. Next episode will be the last episode for road to recovery. Then after that one, we will tackle yung mga mas ibang bagay. For example, cutting phases, bulking phases. Since summer na, baka unahin natin yung summer. No? So, yun yung mga iba't iba nating itatackle. Syempre, boring naman kung every time. Bro, baka sabihin nila nag-fake tayo sa belly button. Ayan, no? Ewan ko kung kita. Pero ayan, makikita nyo yung scab. Ayan, no? Meron pa. Ayan, may scab pa nga. Ayan, may bulak pa nga. Kung nilinis ko kanina. Oo. Ayan, no? So, yan yung sign ko na hindi pa fully Hindi pa healed fully sa loob. healed. Kapag wala na yan, talagang may chances na fully healed na sa loob. Una nyo pala makikita si Champ, Labor Day, May 1 to 4, Boracay. Pero condition na ulit. Oo, dapat. Basag tayo nun. Actually, kaya tinaas ni Champ yung yung calories ko dahil nga doon. No? Dahil sabi niya, gusto niya mukhang full ako sa sa Boracay. So tinaas muna namin ngayon bago namin isadsad next month. Kasi ang nangyayari, bro, nauubos ka na lang, hindi mo alam. Tis-tis na lang, tis-tis. Alam niyo mga bro, huwag kayong matakot masyado sa carbs kasi yan yung pinaka-pang-maintain natin ng muscle eh. So basically, basta pasok yung pasok yung protein intake nyo, kailangan balance din yung carbs. Tama. Kasi kapag wala nang makuhanan, automatic sa amino acid na kukuha yung fuel mo eh. So magsusunog ka na ng muscle nang hindi mo napapansin. Kaya ang nangyayari, tingnan nyo, mas malakas na ako kay Pring ulit ngayon. Actually, mas malakas ako sa kanya ng first vlog. Pero ngayon, baka dumoble na yung strength ko kasi hindi siya nagkakakain nung past few days. Okay Kailangan lang. nag-start. Ha? Kailangan Sunday nag-start. doon. Oh. Kaya nga sinabi ko sa'yo bro na kapag ka may gusto kang galawan, dapat galawan mo talaga agad. Kasi pag hindi mo yan ginalawan,
at the end of the day, puro bukas yan. Bukas na lang, next month. Hindi, antayin ko muna si ganito. So, same din sa fitness. Kapag hindi mo yung ginalawan today, asahan mo, after few weeks, after few months, from the start ka ulit. So, today, if makita mo to, plano mo mag-gym ka na mamaya. Actually, pumunta ka na sa gym ngayon. Totoo. Di ba? At habang nasa gym ka, dun mo panoorin. Oo, like nito, tingnan mo. Yung max natin last time, 32 kg lang. Ngayon, iwa-warm up ko na yung max ni Pring. Ito yung advantage namin mga veteran, mga bro. Muscle memory. Tapos alam na namin yung movement. Alam na namin i-maximize yung frequency. So, ang bilis makabalik. Aba, binadali ah. Sige, sige. Hindi bro, kasi madali lang talaga to. Nakangiti pa nga ako eh, di ba? Ikaw mo. Oh, digdigado ka nga, boy. Nakita mo yung pag nag-struggle ka, gumaganon. Hindi nawala ako sa balance. Yun nga, yun yung nawawala bro sa karamihan, yung stability. Kaya kailangan, may control ka na sa full body mo pag position ng Pag-angat mo. katawan. So ano mga bro, second chest day ko na to. Pero last time kasi nag-focus ako ng Smith din. Pero hindi tayo na underhand grip. So dito, maximize lang tayo ng chest. Kumbaga less in shoulder involvement kasi nga mag-shoulder tayo bukas. So eto lang yung pinaka-involve yung shoulder natin. Eto ng incline na to. Pero i-maximize natin na hindi siya mag-overload. So nandito na ulit tayo sa 40 kg. Binuhat ko na to last Monday. Yan. So, eto mga bro, malalaman yung mabigat sa inyo yung weight. Kapag yung movement nyo, pa ganun na. Palabas, hindi na siya pa concave. Hindi na siya pa loob. Yan. So, yun yung mga i-check nyo sa checklist nyo na kailangan makorek. So, si Pring, kailangan talaga makorek yun. Kasi yung right hand niya, nag-aano talaga, nagka-flare out, at the same time, nag-external rotation. So, doon nagkakaroon ng ipit eh. Mostly dito na yon sa axillary nerve. Pagkapang dito sa shoulder, tapos nandito sa ilalim, dito yung connected eh. Kasi na-experience ko na yan, ginawa na sa akin yan. So naiipit yung nerve dito sa may teres part, pagkapang dito sa posterior delts. So ang ginagawa dyan, sinashut down. So pag kayo naipitan, nag-tight yung area na yan, every time na magka-fly movement kayo, sumasakit yung deltoids nyo. So akala nyo dito sa harap, pero yung ipit nandito sa likod. Kasi nandun yung nerve. So yun yung kailangan makorek ni Pring. Dominant naman na yung chest ni Pring, pero diba, kailangan malesen yung wrist eh. Kasi mag-overload pa siya ng mag-overload eh. So hindi natin masasabi if kailan hindi na makakayanan ng shoulder niya yung overloading ng weights. Para hindi nagko-compensate. Oo. At mas maging stable pa. Oo. Like na sinabi ko, hindi kayo magbe-benefit sa intensity if hindi tamang muscle yung tinatamaan. If ang nagsasuffer lang is joint. Ay, in-overload mo yata ng in-overload eh. Diba? Yan! Wala. Okay na tayo. Okay na. Gawa ganun na. Guys, alam niyo, yan yung sinasabi ni Coach Mado last time and sinasabi ni Champ Joven na syempre kung di mo na masusubukan, kung hindi mo susubukan, hindi mo malalaman. Hindi mo alam. Diba? So, that's why we're very proud of Ian kasi syempre, isipin mo, from being an obese, diba, now he's trying to be fit. Syempre, sana makuha natin yung goal natin by summer. Kung hindi man maging 6-pack ab, at least palabasin natin yung 2-pack abs niya, diba? And most importantly kasi, if you're physically fit, yung utak mo, syempre, mas malinaw din, diba? And since siya yung nagpo-provide sa kanyang mom, siya yung inaasahan ng nanay niya, syempre, malaking bagay yun. Kasi when you're fit, you can really take care of your family. Tsaka pag fit ka, sobrang yung clarity, di ba? Oo, clear. Iba yung thinking mo eh. Kumbaga, like sa atin, di ba? So, hindi ko naman sinasabing super fit tayo, pero yung thinking natin sa pagiging ikaw yung positibo, number one sa fitness, no? Hindi naman. Hindi. Para bumait ka ngayong vlog, boy, bumait ka. Para at least maging masama mo na si Pring, ako yung mabait. So basically, kailangan ng nutrition. Shoutout sa mga na-surgery dyan, nasa 45 na tayo. So basically, third week ko naka-TRT, third week ko naka-peptides, third week ko na maayos yung kain. May mga cheat meal pero
wala, sinusunog nung katawan ko eh. Nai-utilize ng maayos. So, every time na maisipan ko mag-cheat, mag-cheat ako. Pero sa pagkain ha, hindi sa babae ha. So, yeah, let's go. Hop! Hindi na to kaya ni Pring. Ayan o, like na sinasabi ko sa inyo, may irapan ako, pero may stability ako. Yung bro, nung nag-start kasi kami, ayun talaga inuna ko, 2.5. Yan, minor ko talaga. 7.5, 10, 12. As in, dinaanan ko ulit lahat niyang dumbbell. Tapos ngayon, third week, ang bilis ng progress. Ngayon, mas malakas na ako ulit sa kanila. First week ako lang kasabay mo eh. Oo. First week tayo magkasabay. Di ba? Yung sa dumbbell. Tsaka ba? Champ, para sa'yo, besides syempre muscle recovery, muscle memory, kasi baka maraming new lifters na nanonood sa atin, no? Sabihin nila parang, bakit si Champ? Parang 3 weeks ago, 2.5 kgs, 5 kgs lang. Tapos ngayon, nag-45 kgs na agad on his third week. Can you expound more on it para ma-explain mo sa kanila bakit nasa 45 ka na ulit ngayon, number 1, and bakit, kung ano yung naging pinaka-foundation mo? Ayun. Para mabuo siya talaga. Kasi hindi naman siya just 3 weeks. Hindi. Basically, it's your years and years Oh, and sa years of training. May malaking factor yung yung years of training. Kumbaga yung history ko sa fitness, sobrang laking bagay. So basically, like nyan, coach ako, athlete ako. So alam ko yung ilalagay na training. Alam ko kung kailan mag-overload. Alam ko kung kailan magko-compensate yung surgery ko. So yun yung iniiwasan ko. So ang minaximize ko ngayon sa pacing na to is yung recovery talaga. So ano yung mga nag-contribute sa recovery? Yung tulog, hydration, nutrients, number 1. Tapos, binalik ko yung test. So basically, mas naging aggressive ako ng konti, pero pinasukan ko ng mga peptides for recovery. So like nung BPC 157, TB 500, GHKCU. Pero yung GHKCU, for ano yun eh? For cosmetic side. Para at least, habang lumalaki tayo, hindi tayo mukhang halimaw, at least mukha pa rin tayong tao. Di ba? At least, makahabol man lang tayo kay Pring kahit kalahati lang. Di ba? Tapos, yung number 1 na sinasabi ko kanina pa, tsaka nung last week pa, listen to your body. Kasi kayo lang makakaramdam nung opera nyo. Kayo lang makakaramdam na may something na discomfort, may something na pain. Ngayon, kapag ka naramdaman yan, automatic stop talaga. So, yun lang. Sa akin kasi, sobrang bilis kong mag-progress. Kasi nga, alam ko na kung gaano kabilis mag-recover yung katawan ko. Sana yung katawan ko sa high volume, high frequency, high intensity. So, kahit anong approach ilagay ko, mabilis bumalik yung strength. Like nang sinabi ko sa inyo, kapag ka na-familiarize kayo sa form, madali na mag-progress sa strength. Pero kapag ka nasanay kayo ng improper form sa exercise, mahirap mag-gain ng strength. Kasi nga, ang nag-gain yung strength is hindi dun sa primary muscle, kumbaga sa overall movement. Pero dun sa overall movement, ang nagsasuffer is joint tsaka CNS nyo. So, sayang. Okay tayo. Nice, nice. Yun, sobrang laking bagay nun yung eccentric dun sa last part. Nakaka-build up yun ng stability. So, alimbawa, yung pinaka-last part nyo, inisratan kayo. Yung sa pinaka-last rep nyo, na pababa, eccentric part, dun yung bagalan. Para ma-build up yung control. Nagdalawang pre-workout to si Pring eh. Masakit pa katawan yan ha. Hindi, kung i-compare niya naman. Gagi, puno bro. Hindi, kung i-compare nga sa last workouts natin. Oo. No? Malayo. Siyempre, kumbaga Perfect mo dito. kung matigas yung ulo mo katulad ko, hindi mo susundin. Ganun mo bro. Ganun mo. Ayan oh. Gagi, punong-puno. Oh, di ba? Carbs lang ang binago. So, protein same. Pero yung carbs. Kaya huwag kayong matakot sa carbs, especially if bagsak na yung body fat If nyo. kasabay mo si Jobin sa gabahin mag-workout. Kaya nga nagdalawa siyang pre-workout eh. Actually guys, nagdalawa akong pre-workout kasi syempre, sunog na yung utak ko pagkagising ko pa lang. No? Well, minsan naman kasi depende sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. Pagdating ko pa lang kanina, medyo naubos na ako. Sa akin bro, ang laking bagay nung NAD ah. Diba? Yung clarity, CNS. So, ako, mas prefer ko siyang i-take ng Morning. morning talaga. Tapos, if kulang talaga ako sa tulog, so basically, siya lang magna-normalize ng araw na yan. Pero syempre, kailangan kong bawiin the next day yung tulog. Si Ron, kahapon bago matulog, kinargaan ko Hindi nakatulog. 3 mg ng Motsi. Motsi. Di ba? Hindi natapos niya yung trabaho niya. Yun, di ba? Utilize yung pumapasok eh.
Ako kasi ngayon naka-microdosing ako ng peptides. Pero like niya na, sinabi ko, ayan, para at least transparent, hindi ako napi. Hinans ako. So, nasa post din naman, naka-TRT ako, tsaka peptides. Actually, performance peptides, tsaka cosmetic peptides, tsaka recovery. So, marami akong tinutusok na na insulin needle. So, kailangan balanse pa rin dun sa goal nyo. So, akin, i-off ko lahat niyan after mga few weeks kasi kailangan ko rin mag-reset. Ayokong ma-adapt mismo ng system ko yung pumapasok. Okay? Kumbaga, gusto ko, normal pa rin naman. So, kaya lang naman ako nag-peptides para magkaroon ako ng booster. So, basically, hindi niya ino-override yung system ko. Okay? Inayos niya lang ulit. 1, 2, 3, up. Eto, sige, taas mo. Ito yung kulang sa kanya, yung arm extension. Yan, nakita nyo, naka-bend para rin yung niya. Yung elbow niya, pasok. Sinasabi ko, laging magka-align yan. Ang nangyayari sa chest fly niya, sa pressing movement niya, parang chest fly. Eto, parang ganyan. Ito yung position ng arms niya, yan. Which is mali. Ang goal natin is madala yung point A to point B, which is yung insertion. So, nandito siya sa upper arm. So, ang kailangan mo, idikit yan. So, nandun yung full squeeze. So, ang nangyari kay Ron, pinarest niya, pero hindi full range. Nakaganyan. So, ang sumasapo kasi ng ganito, pag nakalak ka na ng ganyan, shoulder na. Okay, less na yung chest kasi hindi mo rin na-squeeze ng maayos eh. So, dito na papasok yung fly movement. Kasi nga, ang primary goal mo sa chest is adduction. So, papuntang midline. Yung mga binibigay namin sa inyong tips, yan, sa tunay na buhay nangyayari. So, makikita nyo yung exercise, almost pare-parehas lang naman. Kasi nga, nag-iiba lang naman yung exercise kapag tinatamad ka ng gawin, kapag gusto mo ng bago, or hindi nag-work sa'yo yung exercise or yung equipment. So, doon lang nagkakaroon ng customization. So, kung ano yung mag-work sa inyo, ulit-ulitin nyo lang, pero i-make sure nyo na may progression. Lumalakas kayo, gumaganda yung form, and nakaka-recover kayo ng tama. Ngayon, kapag hindi kayo nakaka-recover ng tama, feeling nyo nagde-decline yung energy, and mataas yung cortisol nyo, fuck up yung utak nyo, may mali sa programming. It's either over-fatigue kayo, or hindi enough yung nutrition na nakukuha nyo dun sa ginawa nyong meal plan. So, balance dapat. Kasi, hindi nyo makukuha yung pinaka-goal nyo if yung isa laging. Like, sabihin natin, okay, kaya mong ilagay yung workload ngayon, kaya mong ilagay yung intensity. Pero yung nutrition mo, bagsak. Di ba? So, hindi magre-recover yung katawan mo. Hindi siya makakasabay dun sa intensity na nilagay mo sa workout. So, if 100% ka sa workout, dapat 100% ka rin sa meal plan. Hindi pwedeng may kulang. Actually, okay lang na magkulang ka sa training intensity, pero 100 ka sa nutrition. Yun yung pwede. Pero yung training intensity kulang sa meal, mali. Hindi siya mag-work. Champ, pero para naman sa mga tao na nagsasabi na wala silang oras, wala silang panahon, wala silang chance para sa nutrition or intensity or training, ano mo naman yung mga advice mo sa kanila? Actually, especially to the ones na nagre-recover pa lang ngayon. Actually, sa sobrang dami ko nang naging kliyente na sobrang busy, yan, dun sa mga nakafollow sa akin, so meron ako mga politician, may mga lawyer, may doctor, may nurse, halo-halo na, lahat yan, sobrang busy. Ang isa lang sa napansin ko is kung paano nyo i-prioritize yung health nyo. Actually, dun lang naman talaga. Management. Yun. Ulit. Ano ba tawag doon? Wala ako. Time management. Tapos, ang kailangan nyo kasi dyan is, number 1, time management. Pero, ang dali kasi sabihin ng time management, mga bro eh. Lalo sa amin na bodybuilder kasi ito yung buhay namin eh. Pero, in reality, mga bro, kapag inuna nyo yung health nyo, lahat ng papasok sa inyong schedule, automatic, mag-a-adjust yung fitness. Kumbaga, like sa akin, alam ko may turo ako ng 8 a.m. hanggang gabi, mag-workout ako 5 a.m. So, naka-auto na yan, naka-auto adjust, non-negotiable na. Lagi bro, ganda ng balat natin.
nandito tayo sa posing room sa Olympia. Dalawang ilaw ko, meron nito, tricolor, meron dito sa harap. Pero if gusto niyo talaga ng anabolic, labas yung details, eto, pero kailangan nasa sulok. Tayo yan, tingnan nyo kanina, di ba? Dun sa video, hindi labas yung ugat. Dito, mas visible na. Ayan o. Boy, tinuloy yung arms o. So yan mga bro, yun yung tips natin for today's vlog. Then, syempre dire-diretso tayo and makikita nyo yung pacing natin, dire-diretso. So, kung ano kami mag-workout, yun yung pinapakita namin and sa mga upcoming vlogs namin, makikita nyo na yung mga progression ng lifts. At may matindi at mabigat na announcement si Champ together with the Team KG. Malalaman niyo yan sa 4th vlog. Baka may bagong athlete, baka may bagong partnership, baka may bagong sponsor. So panoorin nyo. At again, ulitin namin, dun sa gustong makasabay mag-workout si Champ, comment, Lang. share, like. Dapat ganun ha, dapat naka-comment kayo, naka-share kayo at naka-like kayo sa post. And of course, most importantly, naka-subscribe kayo dun sa channel. At syempre, sa 5th vlog, kasama na yung mag-workout. Guys, Hindi tayo, let's go!